Lapit ni Miss Carla May Puntanar ang isang investment scam kung saan siya ay pinangakuhan ng 15% interest kada 15 araw. Subalit kinalaunan ay hindi na umano natupad sa naturang kasunduan. Kaugnay dito, nasa kabilang linya ang nagrereklamo. Si Ma'am Carla May Puntanar ng Valenzuela City. Yes ma'am, magandang tanghali po. Opo, narinig niyo po ako? Yes ma'am, loud and clear. Sige mo ma'am, bigyan mo po kami ma'am ng konting ang tawag dito, summary or paano po kayo na nag-invest at ganyan po kalaki ang ibinibigay sa inyong interest. Ayun po, around August po kasi yun, nag-invest po ako sa kanya. Nakita ko po yun sa post ng Facebook na naghihingkayat siya na mag-invest. So, nag-approach po ako sa kanya. And then, to make the story short, hindi na po talaga siya nagparamdam. Kumbaga, nababalitaan ko pa po, marami pa po siya naloko, katulad ng para may item, tapos sasabihin nga po, payment first. Actually, ma'am sir, kasama ko po dito sa Zoom yung mga nabiktima niya rin po, yung sila Angel, si Angel, sino pa? Si Karen, tapos po, sino pa ba? Yan, kasama ko rin po sila dito sa sa Zoom na to. Ngayon po na-alarma po kasi kami, ma'am sir, kung paano po gagawin namin kasi hindi na po siya nag-a-approach sa amin ng maayos. Hindi po, paano po kaya gagawin namin? Yun. Ay, Grabe, 15% yung ipinangako sa kanila, attorney. At hindi lang buwan-buwan, kundi kanda 15 days. Anong dahilan at naniwala kayong legit yung kanilang transaction? Kumbaga sir, hindi lang po sa akin yung focus ng sumbong na ito sa action na Kaya to. nga, ma'am, Kumbaga, Ma'am Carla May, bakit kayo nagtiwala na yan ay legit? Legit. Ha? 10%? 15 days? din po, ay nga po, hindi ko po alam eh. Hindi mo alam? Okay lang magbigay ng pera kahit di alam. Ano? Naku, sir, sila ma'am talaga. Oo. Magkano po lahat ang nakuha Ayun, sa'yo, ma'am? Magkano lahat ang na-invest po ninyo? Sa akin lang po 46,000 po yung sa akin. Tapos nagpa-demand letter na rin po ko as well as CFA meron na rin po ko. Kaso po wala po siyang backfire kung anong gagawin niya. Kailan po kayo ma'am? Kailan po kayo nagpadala ng pera, ma'am? At anong account po ang pinapadalahan nyo ng pera? Meron din po sa GoTime, meron din pong in front to personal, meron din po. Yun. Oh, so mga bank account po ang pinapadalahan po ninyo. Hindi po GoTime po, tsaka personal. GoTime is a bank. Meron na rin naman po ako na... GoTime is... Opo. Ang GoTime is a bank, no? Yung financial Yes, account po. yan. Kailan po huli kayo nagpadala ng pera, ma'am? Last year pa po, hindi ko na po maalala, mga August, ganun po. August, okay, ma'am. Ito pong pag-alok po sa inyo ng investment sa social media o sa Facebook, yan po ay nasisiguro ko na walang kaukulang permiso yan mula doon sa SEC. Ano po? Sino mang individual o group or association na mag-alok po ng securities katulad po nitong investment ay dapat po may secondary license mula sa Securities and Exchange Commission. Kung wala pong kaukulang permiso, ma'am, yan po ay bawal. No? May parusang pagkakakulong po yan na 21 years at 5 million na multa. No? Depende po sa amount. Plus yung swindling or estafa sa ilalim po ng revised penal code. At yung paggamit po ng account, no? Na ginagamit ang account na yan para sa panlokong katulad po nito, yan po ay paglabag sa anti-financial account scam law, na bagong-bagong batas, nag-take effect last year. So 3 na po yun, Marami po kayong pwedeng ikaso laban po dito sa inyong kausap. Ito pong nanloko po sa inyo, nasabi po ninyo ay investment scam. Kaya dapat po, magsampa na po kayo kaagad ng reklamo, ma'am. Attorney, linawin natin yung binabanggit mo, no? Yung tungkol dun, para na rin sa kaalaman natin mga kasambahay. Yung binabanggit mo na secondary certificate, ano ba yun? Kumbaga, bukod na certificate pa yun doon sa SEC na pinapakita ng ibang kumpanya, no?
Ang lahat po ng association, organization, na gustong magnegosyo po dito sa Pilipinas, korporasyon man yan o association, ay dapat una magparehisto sa SEC. Yan. Dapat authorize sila ng Securities and Exchange Commission. Ngayon, kung ang kanilang negosyo ay magbenta mag-alok ng securities, kagaya po ng mga investment, paluwagan, So may separate ay dapat na po humiling uli sila ng secondary Yun. license. Pangalawang lisensya. Without that required secondary license, yan po ay illegal o paglabag po sa ating batas, ma'am. Yan, tandaan po nyo yan mga kasambahay, hindi lang po porket merong certificate na pinapakita sa inyo, na coming Yung from SEC, registration, oo. ay kailangan meron pang tinatawag na secondary certificate para makapag-engage sa mga ganitong klaseng negosyo. Ayan. Okay, so meron pang ito pa yung mga nakausap naman natin, yung mga iba pang connected na mga complainant natin. Si Ma'am Kazel Harris. Nandiyan sila Carla, sila Ma'am Catherine at Patricia. Gusto ba nila magsalita? Ma'am Kazel? Ito lang po nila yung kung paano po nangyari sa kanila. Sige po, Sige, sino po yung sige. gustong magsalita? Ma'am Carla? Sino po yung gustong magsalita sa kanila? Ma'am Catherine? Angel, Si Ma'am Angel? May Angel ba dyan? Dane, Karen. Yan. Mukhang, Sila po yung mga kasama ko. Okay, mukhang hindi nila tayo nadidinig, At wala rin kaming nadidinig sa kanila. Narinig na. Ayan. Hello Ah, po. Yan, sino po ito? This is Angel po. Angel. Good afternoon Sinong Angel po? Ano pong complete name po? Salvador po. Yeah. Angel Angel Salvador. Salvador. Sige po, ano naman po yung nangyari sa inyo? Share ko lang po yung story ko kasi si Carla po, yung nakuha naman po sa kanya sa investment naman po. Ako naman po, si Jean Beltran po kasi yung narereklamo. Nagpakilala po siya na supplier po. Nagbebenta po siya ng kahit anong goods. Tapos, umu-order po kami sa kanya. Ngayon po, almost 1 year na po ako sa kanyang umu-order ng mga goods like laptop, mga cellphone, ganyan po. Tapos po, neto lang pong December, nag-order po ako sa kanya ng laptop. Then, binayaran ko po siya. Tapos po, wala pong nakarating sa aking laptop. So, sa madaling salita, hindi na rin po siya nakipag-usap sa akin. Blinak niya po ako. After noon, wala na po talaga. Same lang din po sa mga ibang kasama namin dito. Hindi lang po yung sa, about lang po dun sa pera na kay Carla sa investment. Yun, hindi po. Meron pa pong iba. Iba-iba po kami na, Iba-ibang modus. Parang iba-ibang iba-iba ang modus niya, Angel, Hindi lang nga, yung sinasabi mong hindi lang tungkol sa pagpapa-invest Person. ng pera. Kung hindi pagbebenta rin ng kung ano-anong mga item at pagkatapos ay, yun nga, parang lumalabas, na-estapa kayo o hindi nakarating sa inyo yung mga item na binibili nyo. Opo, actually po, ano po siya, yung mga post niya po is deceiving, as in talagang masyado pong mura sa ibang mga suppliers po. Tapos yung iba pong mga kasama ko dito, nag-ano po sila, nagbibigay po, kasi ayaw niya po nang hindi ka magbabayad muna. Actually, ginagawa niya po talaga yon. May mga nakakarating po talaga sa amin. Like ako po, mag-1 year na po ako sa kanyang kumukuha ng mga laptop, cellphones, or other mga ibang meron pala. Nung una, maganda naman yung transaction ninyo. As in, maayos po siya, sir. Maayos. Wala po akong problema. Tapos po, nagulat na lang po ako na pati ako ginanon niya kasi halos kaibigan ko na rin po siya. Bigla pong ginawa niya po sa akin yun. Actually, sir, ang 3.8 po ay maliit na halaga lang po. Pero pinaghihirapan po namin yan. Bago po kami kumita, nagsisimula po kami. Magkano, ma'am? 200 lang. Magkano yung transaction po ninyo, yung sa laptop? Magkano? Yung kayo po, 3,800, sir. Saktong Christmas po. 3,000 pesos laptop na? Abay, marami nga mahihikayat. Ako, ano po kasi yun, sir, mga second hand po. Mga luma naman na din po siya. Pero makakinabangan po ng mga students lang naman po. Pero yun po, Ma'am Angel, nabanggit nyo po na nagpo-post siya ng mga items, Saan, ano pong account o saan po niya ipinopost ito? actually, sir, legit na account niya. Sige Mismo po, pwede- Facebook niya po. Pwede nyo pong banggitin yung kanyang Joy account. Beltran. Apo, Jean Joy Beltran po. Actually, marami po siyang Facebook. Marami po Jean J. siyang Facebook. Pero meron po siyang isa na Jean Joy Beltran po ang Facebook niya. Hangil. Wala po ba siyang nire-represent na kumpanya or anong company man? Wala po siyang nare-represent ang kumpanya. Pero may page po siya na marami na rin pong nakafollow sa kanya sa Facebook.
So, dahil po nagpo-post siya ng mga binebenta niya po at marami po, kasi ang Facebook po kasi once na marami ka pong followers, marami pong nagla-like ng page mo, mas marami pong bumibili sa'yo. Maraming bumibili. Mas, doon po siya kumukuha ng maluloko niya po. So, ibig sabihin, Ma'am Angel, magkakilala kayo nito ni Ma'am Carla? Actually po, hindi ma'am. Kasi po, nagkakilala na lang po kami kasi yung may mga tao po na nagpo-post po sa Facebook na na-scam po ni Jean. Ngayon po, nakikita po namin siya dahil natatag siya. Nagko-comment na lang din po kami doon sa sa mga post po ng mga tao na naloko niya. So, si Ma'am Jean, siya mismo yung personal nakaka-transaction nyo? Opo, personal po. GoTime niya, mga Gcash niya, personal po. Iisa lang po ang number, ma'am. Wala pong iba. Pero Ma'am Angel, nakaharap nyo na po ba ng personal itong si Jean Joy Beltran na sinasabi nila? Actually, sir, kung nakaharap po, hindi ko po siya nakaharap ng personal. Kasi po, tawag dito, taga-purview po ako, siya po taga Valenzuela. Si Carla po, na-mention niya na nakaharap niya na po siya ng personal. Pero ako po, nakaka-video call ko lang po siya. Nakikita, totoo po si Jean Beltran. Totoo pong Totoo tao. siya. Ibig sabihin, Okay. totoong Opo. tao, no? Babae, hindi yung nagpapanggap lang. Opo. So, kailan po yung last na transaction or usap nyo sa kanya, ma'am? Kung alam niyo. December 25 po. Ang pinaka-last Medyo matagal po is January 12 po. Yun na po yung blinak niya na po ako. Ayun. Matagal na rin yun, Tayo. ma'am. Yan na po yung... So ngayon po ba, hindi nyo na siya nakokontak o nakakausap man lang? Actually, sir, hindi na po. Actually, eto sabihin ko po yung totoo, nag-reach out po siya. Gusto niya pong mag-refund. Pero po kasi walang refund na nangyayari po. Puro pangako lang po siya. Kailan Tapos po? ang masakit po. Nag-engage siya, nag-reach out Kailan para po yun? mangako. Hindi mag-refund. Ano? Ma'am Angel, kailan po yung sinasabi nyo nag-reach out siya? Pan lang na po ito. Halos netong linggo lang po na to, kausap lang po namin siya. Neto pong February lang po. Kasi alam Pero niya na po- irereklamo. Okay. Alam niyo siguro na marami na nagre-reklamo sa kanya, no, Ma'am Angel? Po, parang ang gusto niya po kasing mangyari, parang maawa po kami sa kanya na magre-refund kami, magpapaawa siya sa amin para walang iba pang magkaso po sa kanya. Posible. Ayan, may resource person yata tayo dito. Oo. Yan, Pero yan. bago yan, ma'am, sinubukang tawagan ng ating action center, itong nirereklamo nila na si Jean Joy Beltran, Pero ganun pa rin, through call or text, wala po itong naging pagtugon. Para naman po sa inirereklamo kay Miss Jean J. Beltran, kung sakaling nanonood po kayo, bukas po ang aming action center 24/7 para naman po madinig namin ang inyong panig. Ayan, connected na ba ang ating resource person, si Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz Jr., ang Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Suki natin ito, ma'am. Yan, good afternoon, Si Mr. Pems de la Cruz. Pems de la Cruz Jr. Yes, Ganda nga po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon Ayan. po, sir. Good afternoon po sa ating lahat. Suki, Good afternoon po sa ating lahat, sirs and ma'am. Opo. Okay, Yes, narinig mo naman siguro yung ating usapan dito. Ano ba ang pwede nating maitulong sa ating mga complainant? Meron na po tayong mga more than 10 na complainant. Yes, ma'am. Narinig po natin, ma'am. In-encourage po natin sila na pupunta sila rito sa aming tanggapan ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit. Ito sa Campo Crame, sa pamumuno ni Colonel Ganaban Ale po, para ma-evaluate po natin ang kanilang mga dokumento at matulungan natin sila sa pag-file ng kaso sa prosecutor po. Yun. Pem Salvador, nabanggit nga na more than 10 na yung mga nagre-reklamo, pero iba-iba ng lugar sila. Ano yung gagawin natin para makapag-file sila ng complaint? Kung magbabasehan din po tayo, sir, sa kung saan yung transaction nila, sa isang tao lang ba bumagsak yung pera na yun, kung saan address, pwede po natin ipagsasama-sama sila, sir. Doon natin ipafile sa lugar ng suspect, sa respondent, kung saan sila nagpadala po ng kanilang pera. Ayun nga, binabanggit nga na taga Para, Valenzuela City. Sige, Pem Salvador. Para po, sir, papasok po siya sa mga
para po sa ganun, sir, ay papasok siya sa multiple victims para maipasok natin siya ng large scale po. Yun. Meron Doon po kayong natin CIDG Northern, di ba? May CIDG Northern ba? Yes po, ma'am. Mayroon din po tayo dyan, ma'am, sa northern sa IDG po ng Valenzuela po. So pwede nilang mai-refer doon just in case. Saan ang opisina ng CIDG Northern? Para yun mismo yung magastos sa kanila. Ma'am, pumunta mo ulit sila rito sa headquarters natin ng CRMC ng CIDG para sa ganon, mabigyan natin ng endorsement po para paglapit nila sa kaso na dyan sa Northern CIDG po natin. Kailangan ma-issuean din natin siya rito ng Complaint Referral Monitoring Center ng CIDG na magpo-file din sila ng complaint dito at sa ganon, ma-refer natin sila dyan sa Northern CIDG po natin. Okay, Ayun. ayan. Hindi na Sige. kailangan magpunta pa sila dito sa Campo Crame, ano? Magtawag lang siguro doon sa complaint and referral center nyo para ma-refer nyo doon sa northern part o northern CIDG nila. Pwede po sir, para mapabilis po sila sir. Pwede po. O para kung in case may produce nila lahat ng mga documents doon sa kausap nila kung saan dapat na pupuntahan nilang distrito ng CIDG, makompleto nila, then sila na siguro mag-advise kung ano yung mga susunod na hakbang na gagawin ng ating mga complainant, kung pwede yun sa level Tama. nila or i-elevate dito sa Crame CIDG. So, Anti-fraud. I think better na ano muna natin sila sa nearest CIDG kung saan sila nakatira or kung saan yung kinocomplain nila. Tama ba, Executive Master Sergeant de la Cruz? Hindi na po sila mahihirapan sa pagbiyahe-biyahe Yeah. Tama, yun. Yan. para may sa comfort zone nila. Sa comfort zone, opo. Ayun, yan ang maganda, no? Mapagsama-sama yung mga complaint nito kahit na saang lugar pa sila galing, ano? Oo, lalo ng mga nasa malayo, sir, ano? Oo. Oh, may- Kaya yun nga, yung mga kasambahay natin na nanonood, ano, yung nagko-complain pa rito, kay binabanggit nila na si Miss Jean Joy Abubo Beltran, ano, yung mga iba pang naging biktima ng mga kasambahay natin. Yun nga po, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na CIDG office nyo dyan at para mapagsama-sama yung complaint nyo against dito nga sa nabanggit na tao. Sir, Sige po, sino po ito? po kayong pinakamalapit? Si Carla May Puntanar Si po. Carla. Saan po kayo, sir? Siya ay Na taga saan? pinakamalapit na CIDG dito. Taga saan si Ma'am Valenzuela. Carla Pwede May? namin makontak na person. Oh. Ma'am Carla, kayo po ay taga Valenzuela City. Opo, yes po, tama. Sige po. Sa lahat po ng mga complainant, wag niyo pong ibababa yung linya ng komunikasyon at tatawagan po kayo ng Action Center, or magbibigay kami ng karagdagang impormasyon kung paano kayo makakapunta at makapag-file ng complaint dito sa binabanggit yung tao. Okay po, salamat po, sir. Maraming salamat. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Miss Carla May Puntanar, at sa iba pa, kay Miss Angel Salvador sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag nga po kayo mag-alala at tutulungan namin kayo sa inyong inilapit na reklamo. At of course, maraming salamat din kay Pem Salvador de la Cruz, At pakialalayan na lang natin itong ating mga complainants, and please provide us your action videos and photos, nang gagawin yung pag-assist dito sa mga kasangbahay natin.